For the sermon. Aming Ama, maraming salamat sa pagkakataon muli ng makikinig sa iyong salita. Maraming salamat sapagkat sa kabila ng masamang panahon, dinala niyo pa rin kami rito upang gampanan ito, upang sa iyong salita ay patuloy na makinabang. Aming po dalangin nawa sa pakikinig namin ng iyong salita, mangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Pagliwanagin sa amin lahat ng dapat mong iparating sa amin upang ito sa aming puso at isipan ay manatili at maging buhay na patotoo sa mga haharapin naming mga desisyon sa pamamagitan ng paglapat na tunay na sumusunod sa iyo at sa iyong mga salita. Gabayan mo po kami, ingatan at ang aming mga puso ay tunay na ihanda, ilayo sa anong pamang pwedeng maglihis sa aming tutok sa iyong salita. Kuhaan sa aming dalangin, kuhaan sa aming Panginoon. Amen. 10,000 kada pamilya. Pangako yan yan. Senator Cayetano. 20 pesos na lang kada kilo ang bigas. KBBM yan. Mga pangako na pwedeng mapako. Yan ang ating mundo ngayon. Lahat na lang pwedeng ipangako. Pero sa maraming pagkakataon, ang mga pangakong ito ay napapako. Pero sa mga mananampalataya, nakasulat sa salita ng Diyos, sa mga anak niya, sa mga tao pinili niya bago pa man likhain ang mundo na iligtas, lahat ng kanyang mga pangako sa pamamagitan ni Kristo ay siguradong matutupad at natupad at patuloy na natutupad. Sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin yung katotohanan niyan sa pagpapatuloy ng ating serye sa Roma. Especially yung sinasabi sa verses 8 to 9. Sabi dyan, I read from the ESV. For I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs, and in order that the Gentiles might glorify God for His mercy. As it is written, Therefore I will praise you among the Gentiles, and sing to your name. So makikita natin yung katotohanan nito. Sa patuloy ng ating pag-aaral, nasa kalahatian na tayo ng chapter 15. Sabi ni Michael McRae, isang theologian, yung tungkol sa sulat na ito ni Pablo sa Roma, sinasabi niya na sa mga previous letter, marami tayong naalala mga natutunang mga truths, di ba? Kung paano mamuhay within the Christian community, within ourselves as believer in the context of a church. Natutunan natin na binigyan tayo ng kalayaan, mga conviction, pero sinabi na sa pag-practice natin ng mga kalayaan at conviction na to na inaalaw ng Bible, meron dapat tayong maging sensitivity. Ingatan natin makatisod, huwag tayong umatol. At ito ay sa konteksto upang mapanatili ang unity. Then, sinasabi rin dito na nag-instruct si Paul sa church na merong greater thing na dapat tayong isaalang-alang. Hindi lang ang mga kalayaan ito, hindi lang ang mga pwede nating i-practice na sinasabi sa salita ng Diyos na maaari hindi alam ng iba, hindi pa nila naiintindihan. Ang mas mahalaga, sabi niya, is
yung pagtingin sa bawat kapatiran at sa Diyos higit sa lahat ng may pagmamahal. Loving each other and loving Christ who loved us first. Ito raw yung greater good, greater picture. Ito ay nakaakla sa pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang Diyos ay tinupad kay Kristo lahat ng pangako niya kung kaya ka tumatayo ngayon bilang anak niya. At hindi, alam naman natin yung katatayuan natin, kaaway ng Diyos. Yun yung angkla na isang sinasabi ni Paul dito sa pinag-aaralan natin ng verse. Dinedescribe o pinapaliwanag dito ni Paul ang ilan pang mga bagay tungkol kay Kristo. Ito ay ang pagtupad niya ng lahat ng sinabi sa Old Testament ng mga pangako. Darating na Mesaya, tagapagligtas, dudurog sa ulo ng ahas, magiging mana, magiging tagapanagot, magiging ransom. Lahat yon ay tinupad ng Panginoon Jesucristo. Magiging source na blessings of the nations. Lahat ng mga promises sa mga sub-covenants of grace, lahat yon ay ang katuparan ay kay Kristo. Pati yung pagtupad sa covenant of work, ang pagsunod perfectly sa 10 utos na tupad kay Kristo. At sa kanyang pagsunod, ang kanyang natamong katwiran doon ay ipinasa sa atin na hindi karapat dapat tumanggap doon. At siya ang bumata, ang umako ng penalty na karapat dapat lang sa atin bilang mga makasalanan at suwail sa kautusan ng Diyos. Yun yung anchor kung bakit dapat natin siyang sundin sa kanyang sinabi na mahalin mo ang Diyos higit sa lahat at mahalin mo ang iyong kapwa. Lalo-lalo na in the household of faith. Napakagad ng katotohanan. So mula sa text at konteksto ito yung message natin. Basahin mo muna yung pinaka-full message ng verses 8 to 13, then I will focus on this message. This is series po ito ng 3 mga mensahe doon sa ating pinag-uusapan sa verses 8 to 9. So sinasabi sa mensahe, si Kristo ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, ang kaloob o gift ng kaawaan ng Diyos at ang pag-asa ng lahat ng mga mananampalataya. Christ is the fulfillment of all of God's promises, the gift of mercy from God, and the hope of all believers. So doon tayo sa unang statement which will be our message for today. Christ is the fulfillment of God's promise. Makikita natin ang Apostol Pablo dito at to take note of these verses sa 8 to 9. Ine-encourage niya tayo, unang-una ang mga first century Christians sa Rome and in the context of the Bible na pangkalahatan tayo rin, to live out our faith bilang isang nagsasama-sama-samang grupo o iglesia. So, to be more specific, as Valley View, and then as associate members of Valley View through GBC na ating kinabibilangan ng grupo. Consider others more important than ourselves. Kasi ang Panginoon Jesus, He did that in fulfilling all God's promises. Kasi sa kanyang pagtupad nun, it involves sacrifice on His own. Na kung tinanggihan niya, hindi niya matutupad ang pangako ng Diyos, saan tayo tutulungan? So, laging si Kristo yung binabandera dito ng Apostol Pablo. Na reason why dapat i-consider natin ang bawat isa na mas mahalaga ang iba kaysa sa atin. He also encouraged us to follow the law of love, not the law of freedom. The law of freedom, if we practice it without love, will lead to
Ano yung pinag-aaralan natin? Kapipisuran will lead to judgment. So, mas pinapakita niya yung, oo, may kalayaan ka na ibinigay ang Diyos sa'yo, lalong-lalo na dyan sa pagkain, sa pag-inom, even sa mga dietary laws. Pero ang sinasabi ni Paul dito sa Iglesia ng Roma, lalong-lalo na sa mga Hudyo doon, let the law of love be followed. Yun dapat ang sundin. Ito ay dapat natin gawin dahil ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas at ang ating par excellence example. Sa pagde-demonstrate o pagpapakita ng pagmamahal na ito, doon tumingin si Paul hindi sa kanyang sarili, hindi doon sa mga kapita-pitagan na mga kapwa mananampalataya, umiretso siyang tingin kay Kristo. Kaya nga nasabi niya in other verses, imitate me as I imitate Christ. Kasi doon siya talaga nakatutok kay Kristo. At tayo rin. Tayo rin po dapat. Sa passage din dito sa 8 and 9, in-explain din ni Paul ang mission ni Kristo. At ang isa sa mission niya ay tuparin ang pangako ng Diyos ng pagliligtas ng kanyang mga tao. Marami from the Old Testament ang mga naging tagapagligtas. Pero wala ni isa man ang nakapagligtas ng kaluluwa maliban sa Panginoong Jesucristo. Pakikita rin natin dito na sinasabi ni Paul na si Kristo ay naging, doon sa verse 8, servant. So, ang isa sa panimula para makapagmahal ka ng tao, lalong-lalo na sa household of faith, maging servant ka. Kasi once you become Lord, you act as Lord. Pag pare-pareho kayong Lord, sino yung magsaserve at magpapakita ng pagmamahal? Lahat mag-iintay lang na paglingkuran siya. And that is not how Christ came to the earth. He came as the suffering servant. Naglingkod siya to the point na pinakita niya yun very vividly when he washed the feet of the apostle. It is a symbolism na I came to serve, not to be served. And so should you, as my people, follow that clear and correct example of Christ. So yun yung isang pinakita niya. Hindi siya dumating na parang authoritarian king agad. Pagdating niya, all knees will bow and call Jesus Lord. Yun, pagbalik niya, King of Kings, lahat din ng hinula sa kanya, ipufulfill niya yun. Someone will arrive who will be called Wonderful Counselor, a Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yun, pagbalik niya. Mapupulfill yun in its fullness. Partly, napulfill yun ng unang pagdating niya. Pero yung pinaka-ultimate fulfillment na doon. Pero nung unang dating niya, He came as a servant. Yun yung dapat natin makita at dapat natin itinuturo ng Apostol Pablo sa mga taga-Roman Church at sa atin din ngayon. So yung kagustuhan ng mga Hudyo kung bakit nila pinako ang Panginoong Jesucristo sa providensya ng Diyos ay gawin siyang political king upang maitatag ulit yung imperyo, yung kingdom ng mga Hudyo under David and Solomon. But that is not Christ's mission. His mission is to serve and to fulfill the promises of God. Jesus' mission was to save you and me for the glory of God.
So, nawa sa ating pagtingin sa katotohanan ito, makita natin na sa ginawa ni Kristo na pagdating sa mundong ito bilang servant at pagpapakita niya ng pagmamahal sa pinili ng Diyos bilang angkla ng kanyang pagtupad sa mga pangako ng Diyos. Kasi kung wala siyang pagmamahal, hindi niya tutuparin yung pangako ng Diyos. Kasi alam niya, kaya niya na iligtas ang sarili niya. Kaya sa Gethsemane, remember that scene, di ba? Tinapyas yung tenga. Sabi ni hindi, kung gugustuhin ko iligtas ang sarili ko, kaya ko tumawag ng legions of angels para puksain yan, ipaglaban ako. But then he is motivated by his love for the people of God. To the point na in serving as a servant, he sacrificed his life. And yun yung call dito ni Paul sa atin bilang mga palataya. Hindi pa naman siguro tayo naglilingkod sa kapwa natin to the point na dumanak na ang dugo natin, di ba? Babaw pa nung inilulubog natin into service. Although hindi sinasabi na magpakamatay ka, wala namang reason ka magpakamatay pero yung state ng heart mo should be focused on that example of Christ. Serve others. And sa pag-serve mo others at pagpapakita mo ng pagmamahal, doon din lalabas lahat yung pinag-aaralan natin the past weeks. Hindi ka na mag-judge. You will not cause anyone to stumble. You will try to live harmoniously with others. So, ang ganda, di ba? May pinag-aaklahan na matatag na hindi natin pwedeng i-excuse, ay hindi ka mahal-mahal yung tao yan, why should I serve that person? Sino ka ba nung pinaglingkuran ka ng Panginoon to the point na ibigay niya yung buhay niya sa iyo? Kaaway ka niya. At talagang hindi deserving of His mercy. Makikita natin yung next week. So, napakagandang katotohanan po na sinabi rito. Ang isa pang makikita natin bilang punto ng ating mga text na to is yung pagtupad ng mga pangako ng Diyos at pagtanggap sa mga mananampalataya sa pamilya ng Diyos ay nakaugat sa pagpapakumbaba at pagiging servant ni Kristo. Doon siya nakaugat. At yun din yung sa ating pinapakita. You must be humble. Sa prayer ni Brother Ace kanina, totoo yun. Yun yung kailangan talaga nating makita sa atin. Yung humility na hindi ganito, ay humble ako, hindi ka na agad humble nun. Yung humility na alam mo, hindi mo kaya, at umaasa ka lang talaga sa Diyos na magbibigay sa iyo. Kasi natural sa atin yung maging mahalin yung sarili. And in the manner when we see ourselves and we just love ourselves, we develop yung self-pride. Na hindi talaga tayo magpapakumbaba. Kasi mahal natin, sarili lang natin. So hindi tayo tatanggap ng mga bagay na may mas mahal pa kaysa sa sarili natin. So we won't accept the word of God. Actually, yan ang nangyayari ngayon sa mundo. Sobrang mahal nila ang sarili nila. They don't care about the word of God who says, be a servant. Love others more than yourselves. Think of others more highly than yourselves. Kaya sila wala ngayon sa paglilingkod. Kaya sila wala ngayon sa iglesia because they think of themselves. So what should we do? Diba? Kaya nga, may prayer meeting tayo to pray for people. Hindi dahil mas magaling tayo sa kanila, o hindi para bigyan din sila ng kahabagan ng Diyos para makapagpakumbaba at maging servant. At tunay na kakitaan ng pagmamahal sa Diyos at sa tao. So, yan yung isa dapat natin makita. Sa nakalipas na 200 taon,
yung mga release ng tren ay napakarami na at napakalayo na ng mga lugar na narating. Kung kayo ay familiar sa history, yung mga great railroads na libo-libong kilometro ang nararating ng mga tren na umaandar doon na nasa ibabaw noon. Like sa US, from California, sa buong state ng California, siguro silaki ng 3-4 na Pilipinas na co-cross lang ng isang railway system. Pero alam niyo, meron daw isang na-develop na riles na pag titignan mo habang umaandar yung tren, parang nasa ibabaw ng mga puno. Kasi nung ginawa yun, merong mga higanting tinatawag na redwood trees, mga daan-daan taon na, ang pinutol ang mga tuktok, hindi na hinukay, pinutol lang, pinantay, at doon nilagay yung railroad. Ang isang redwood tree, gaano kataas yun, di ba? Hundreds and hundreds of feet ang taas. So, pag dumadaan yung tren doon, parang dumadaan sila sa ibabaw ng mga puno. Ang makikita natin dito, sa example na to, yung mga nagawa ng tao dito, na kumbaga, parang dumadaan sa buhay na tanawin yung isang tren, ay kinakikitaan ng katuparan ng mga pangarap o pinangako ng mga may-ari netong mga train companies na ito. Kasi yung mga may-ari ng train company, they have this vision. They promise, one day my train will reach the end of California. From this point to that point. And habang nakikita yung train na saan ka nakakita ng tren na dumadaan sa ibabaw ng mga puno? Wow! Amazing how the promise of that train company owner was fulfilled. To the point na kahanga-hanga yung ginawa nila para lang pakumpleto yung railway na yun. Much more amazing are the promises of God. Kung titignan niyo sa Bible, paano natupad ng Diyos na may akda nito, na nagpangako nito. At the time of Noah, isang tao na lang, palpak na yung pangako ng Diyos. Kung si Noah, tinalo nila Tubal-Cain, pinatay sila, pinatay yung pamilya niya, hindi na narating si Kristo na pinangakong tagapagligtas. Kung si Rahab, sa Jericho, yung mga spies ay pinahamak niya at dumating na yung mga Israelita, patay siya, isa siya sa pinanggalingan ng lahi ni Jesus. Kung si Ruth nagpabebe at hindi na sumama kay Noemi, nag-asawa na lang ng taga-Moab, hindi rin matutupad yung pangako ng Diyos. Amazing, di ba? Pero, kita natin doon sa mga pangyayari yun, yung pagkilos ng Diyos, pinreserve si Noah, ginawang alay si Rahab ng Israel, at si Ruth binuhay sa pamamagitan na pagpupulot ng mga sumusobrang ani at nagka-favor sa eyes ng naging asawa niya na si Boaz na kalololohan. Actually, lolo ni Jesse, yung binasa mo kanina, na tatay ni Haring David. Diba? So, mas kahanga-hanga yung ginawa ng Diyos para tuparin ang kanyang mga pangako. So, ano apply nito sa atin? Tayo yung mga mananampalataya, sa pagtingin natin kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako,
na nagtapos kay Kristo na nagpakita ng ultimate love and servanthood. Yun, dapat tayo ay makitang nagpapakumbaba talaga sa harapan ng Diyos. Na sumusunod sa Kanyang salita na walang tanong-tanong at walang pagtingin sa kapakanan natin mga sarili. Lagi tayo dapat din nakikita na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon dahil tinupad niya yung mga pangako na kung hindi niya tinupad, tayo ay pupulutin sa apoy ng impyerno magpakailanman at hindi na makakabangon. Alam niyo po, may isang napakagandang larawan sa totoong larawan. It is a true case in history ng pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. Sabi nung isang sa pinakakilala na missionary, si Hudson Taylor, na nagtrabaho sa China Inland Mission, ito yung sabi niya, nung panahon na sila ay walang-wala, wala nang makain, yung orphanage doon, wala nang makain sila mismo, wala nang resources. Sabi niya, we have 25 cents and all the promises of God. And then kung alam niyo yung istorya ni Hudson Taylor, may dumadating na lang na nagbibigay sa kanila ng pagkain hanggang sa may nag-regular support na ulit dun sa China Inland Mission. At maraming nakakilala at naligtas sa bansang China. Up to now, nagre-resulta pa rin ng kaligtasan among the Chinese people, yung China Inland Mission. Meron pa isa, si Charles Spurgeon, ang sabi naman niya, I have thumbed my Bible many a year. Nilagyan daw niya ng tanda yung Bible niya. Wala pa akong natandaan o nilagyan ng tanda sa Bible na broken promise ng Diyos. God will fulfill all His promises. He will keep it. Hindi ito mag-fail. Hindi ito mabibigo sa buhay natin. Pag ikaw ang buhay mo sa biyaya ng Panginoon, binigyan ng nagpakumbaba, naging servant, all the promises of God, all His good purposes, magagandang layunin niya sa iyo ay matutupad. Wala ning isa mang hindi mangyayari. Meron pang isa, si Spurgeon ulit. Actually, puro si Spurgeon itong mga kasunod. Sabi niya, I can say myself, I have lived on one promise for weeks and want no other. I want just simply to hammer the promise out in gold leaf and plate my whole existence from it. So, ganun yung tingin ni Spurgeon sa promises ng Diyos. It's enough to last him for weeks and for a lifetime na parang nakatatak na na ginto sa puso niya. Yun ang pinanghahawakan niya. Basta may pinangako ang Diyos, itinatatak niya yun sa puso niya at pinanghahawakan niya. Na ang kanyang pag-iral, sabi ni Spurgeon, doon naka-angkla. Yung kanyang gagawing response sa hamon ng buhay, naka-angkla sa pangako ng Diyos. Yung kanyang pagtugon sa mga mahihirap na tagpo ng kanyang ministeryo, nakatugon sa pangako ng Diyos. At napakarami ng pangako ng Diyos. Sabi pa niya, hindi binibigyan, God never gives His children a promise which He does not intend to use. There are some promises in the Bible, sabi niya, may mga pangako ang Diyos sa Biblia, sabi ni Spurgeon, na hindi ko pa nagagamit. Pero sabi niya, alam ko, sa panahon ng puro pagsubok at puro kaguluhan ng buhay ko, na andun lang yun. Pangakong yun. At pwede kong panghawakan sapagkat tunay na ito ay tutuparin ng Diyos at ako ay makakaahon sa aking kinalalagyan dahil sa katuparan ng pangako.
ng Diyos. Tayo po ay maraming mga kapamilya. Kung maaaring nandito ka ngayon, wala ka pang relasyon kay Kristo. Hindi ka pa recipient ng mga pangako ng Diyos. Ang naghihintay sa iyo, masakit mang sabihin, ngunit totoo, ang apoy ng impyerno lang. Nakabayaran sa kasalanan na malinaw na sinabi ng salita ng Diyos. Pero kung ikaw ay nakay Kristo na, ang naghihintay sa iyo, katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil ang tumupad ng lahat ng iyon para sa iyo ay ang Panginoong Kristo. Ang kanya lang panawagan sa iyo na wala pa kay Kristo, magsisi ka, manampalataya ka sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Humingi ka ng kahabagan sa Diyos na mahabag sa iyo dahil hindi mo ito kayang gawin sa utak mo lang o sa willpower mo lang o sa sarili mo lang kakayanan at kagustuhan. Ito ay regalo ng Diyos. Next week makikita natin, ito ay awa. Regalo ng awa ng Diyos. Sa ating pagtatapos, ang pinaka-greatest example ng isang mapagpakumbabang lingkod ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ang tanging makakapagpalaya sa iyo sa kasalanan. Siya ang tanging bubuhay sa iyo mula sa patay mong kaluluwa. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan hindi lang sa mundong ito, pati sa kabilang buhay. Tumating siya upang iligtas ang namamatay na mundo. At mula sa mga namamatay na ito, na walang pag-asa, walang kakayahan na makabangon sa unti-unti nilang pagbulusok sa walang hanggang kapahamakan, inalala sila ng Diyos. Inalala ng Diyos ang pangako niya sa kanila. Isa ka ba doon sa kanila? Kung isa ka sa kanila, kaibigan, hayag ang sinabi ni Pablo dito. Mamuhay ka bilang isang lingkod, may kapakumbabaan, at nangingibago ang pagmamahal. Kung wala ka pa kay Kristo, huwag ka na magpatumpik-tumpik. Ang kaya mo lang gawin, magmakaawa sa Diyos na iligtas ka niya. Wala nang iba. Nakangako sa ating pagtunghay dito sa first part ng ating series of sermons of Romans 15. Makita natin yung katotohanan na ang pinaka-mapanghahawakan nating pangako ay hindi pangako ng tao o kayang ibigay ng mundo ito. Ito lahat nawawala. Ito lahat kayang isang saglit lang kunin sa atin. Maaaring hindi mo na makuha yung 10,000, di kaya tamo. O maaaring hindi na mangyari yung 20 pesos per kilong bigas. Maaaring hindi na bumaba ang diesel. Pero lahat ng pangako ng Diyos, kung ikaw ay anak niya, matutupad. At ito ay hindi lang temporary. Ang ilan sa pangako niya, dadaling ka hanggang sa walang hanggan. Mamatagpuan tayong tatapat at laging umaasa sa Diyos sa mga bagay nito. Manalangin tayo. Maraming salamat ang Panginoon sa pagtupad mo sa lahat ng pangako mo sa pamamagitan ni Kristo.
yung patuloy mo pang tinutupad at tutuparin pa. Maraming salamat sapagkat si Kristo ay naging isang lingkod na nagpapakumbaba at buong pagmamahal na sa kabila ng sakripisyo ng kanyang buhay ay sumunod sa kalooban ng Ama at tinupad ang kanyang mga pangako sa amin. Maraming salamat. Nawamatagpuan mo kami na nagtatapat na sumusunod sa iyong salita bilang pagmamahal namin sa iyo unang-una at sa aming kapwa, lalong-lalo na sa kapatiran. Maraming salamat po. Sa iyo lang po kami namamag-asa at para ng lahat ng mga ito at pagkilos mo at pag-apply nito sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen.